Dwight Howard at D'Angelo Russell, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Gusto sana ni Dwight Howard na tulungan itong Los Angeles Lakers sa playoff series nila laban sa Denver Nuggets. Kaya dapat daw ay bigyan pa daw siya ng chance ng Lakers lalo at natalo sila sa Game 1 dito sa Nuggets. Para pa kay Dwight Howard ay ikunumpere pa nga nito ang kanyang edad kay LeBron James. Lalo at 39 years old na daw itong si LeBron habang siya daw ay 38 years old pa lang sa ngayon. At nanatili pa rin daw ito sa kanyang shape kahit 3 taon na daw ang nakakalipas. Pero mga idol, kahit gustuhin pa ng Lakers na kunin si Dwight Howard, ay hindi na nga ito pwede lalo at nagsimula na ang postseason. Pwede nga lang mag-sign ng isang team na may open roster spot bago magsimula ang playoffs. Sa ngayon ay may kontrata pa naman si Howard sa isa sa mga kupunan sa basketball league dito sa Puerto Rico. Kaya malabo talaga na makapaglaro sa ngayon itong si Dwight Howard sa Lakers. Pero kung babalikan natin ang naging series ng Lakers at Nuggets noong 2020 Western Conference Finals, na kung saan ay naglaro lang si Howard ng 20 minutes per game. At nagawa nga nitong malimitahan si Nikola Jokic sa 21.7 rebounds at 5 assists sa series na yun ng Lakers at Nuggets. Na kung saan ay Los Angeles Lakers nga ang nanalo at nag-advance sa NBA Finals kung saan sila ang tinanghal na NBA champion ng talunin nila sa Game 6 ang Miami Heat. Sa ngayon kasi mga idol ay ibang usapan na kung magtatapat muli sila Dwight Howard at Nikola Jokic. Na kung saan ay possible na maging 3-time MVP na itong si Jokic. At isa pa ay mahihirapan na si Dwight Howard na mapigilan ang nasabing big man. Na malayo na nga kasi ito sa dating Nikola Jokic na tinalo ng Lakers noong 2020 sa Western Conference Finals. Na nag-a-average na nga ito sa ngayon laban sa Lakers ng 25 points, 12 rebounds at 8 assists per game sa regular season. Kaya ang kailangan talaga ng Lakers ay ilagay nila itong si Anthony Davis bilang primary defender ni Nikola Jokic. Lalo at kitang-kita naman na mismatch talaga si Rui Hachimura pagdating kay Nikola Jokic. Kaya tingnan natin mga idol kung magkakaroon ba ng adjustments bukas ang Lakers sa Game 2 laban sa Denver Nuggets. Lalo at sa Game 3 ay magbabalik na daw itong si Christian Wood. Kaya panigurado na hindi na yan basta-basta magpapatalo ang Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang D'Angelo Russell maaari namang bawasan ang kanyang playing time sa series nila laban sa Denver Nuggets. Pwede nga na ibigay ang ilan sa kanyang playing time dito kana Spencer Dinwiddie or Gabe Vincent. Paano ba naman ay gaya sa nakaraang performance nito last year sa Western Conference Finals laban sa Denver Nuggets? Ay nag-struggle na naman si D'Lo lalo na kahapon sa Game 1. Na kung saan ay nakagawa lang ito ng 13 points, 3 rebounds at 3 assists. Na kung saan ay meron lang itong shooting na 6 out of 20 sa field. At 1 out of 9 shooting naman beyond the arc. Na kumpara naman sa regular season ay malayo ang performance ni D'Angelo Russell. Na nag-a-average nga ito ng 18 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Na may 45% shooting naman sa field at 41% shooting naman sa 3-point range. Kinababahala nga dito ng Lakers fans ay baka maulit na naman ang nangyari last year dito kay D'Lo sa playoff series nila sa Denver Nuggets. Paano ba naman ay nag-average lang ito sa Western Conference Finals last year ng 6 points, 2 rebounds at 3 assists per game. While shooting 32% sa field at 13% naman sa 3-point area. Kaya hindi malabo na bigyan naman ni Coach Darvin Ham ang mga kagaya nila Spencer Dinwiddie at Gabe Vincent ng pagkakataon na mabigyan ng mahaba-habang playing time. Lalo at sa Game 1 ay wala man lang shot attempts at score ang nasabing dalawang players. Na kung usapang depensa lang din naman mga idol ay kayang-kaya naman nila Spencer Dinwiddie at Gabe Vincent itong si Jamal Murray. Pero syempre ay hindi basta-basta rin babaguhin ni Coach Darvin Ham ang kanyang starting lineup at mga minuto ng kanyang starter. Kaya may pagkakataon pa si D'Lo na patunayan na karapat-dapat siya sa mga minuto na ibinigay sa kanya ni Coach Darvin Ham. Na matapos nga na matalo ang Lakers kahapon sa Denver Nuggets. At nakita pa itong si D'Angelo Russell at Max Christie na nagpa-practice ng 3-point shooting. Kaya hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang performance ng isang player. Pero dapat pa rin na gawin ni D'Lo ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan sila LeBron at Davis sa kanilang opensa. Nasa naging post-game interview naman ni D'Angelo Russell, ay sinabi nga nito na kumbaga ay na-excite lang daw ito. Lalo at alam naman daw niya sa kanyang sarili kung saan daw siya capable. Na minsan lang daw talaga ay hindi pumapasok ang bola. Kaya ibig sabihin ba nito ay malas lang si D'Lo kahapon kaya yan ang aabangan sa Game 2 sa pagitan ng Lakers at Denver Nuggets. Kung makakabawi ba si D'Lo sa kanyang performance sa Lakers.